Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ating ikalimang linggo na talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Panitikang Pandaigdig ikasampung baitang. Bago natin sisimulan ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga layunin. Unang layunin na tutukoy ang mga angkop na pananaw o teoryang pampanitikan na ginamit sa akda. Ikalawa, na ihahambing ang akda sa iba pang katulad ng genre batay sa tiyak ng mga elemento. Pangatlo, nakasusuri ang mga mag-aaral sa nobelang tinalakay. Pang-apat, napahahalagahan ang mga aral na matutunan sa akdang tinalakay. Panglima, nakapagbibigay ng mga kahulugan sa mga salitang mahihirap at terminong ginagamit sa panunuri. At ang huli ay nakabubuo ng sariling salita gamit ang mga kahulugan ng mga mahihirap na salita. So yan ang ating mga layunin para sa linggong ito. So, ang ating paksa para sa linggong ito ay ang matanda at ang dagat. Isinalin ito sa Pilipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago. Halaw mula sa nobelang The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway. So, at gramatika naman at retorika paggamit ng pahayag na pagsang-ayon at pagtutol sa pagbibigay ng puna o panunuring pampanitikan. Panimula, mula sa matagumpay mong paglalakbay sa mundo ng tagli, tutungo ka naman ngayon sa masalimuot ngunit kapanapanabik na yugto ng nobela sa United States of America. Ang aralin ito ay naglalaman ng isa sa obra maestrang nobela ni Ernest Hemingway na pinamagatang The Old Man and the Sea, ang matanda at ang dagat. Bahagi ng aralin ang pagtalakay sa paggamit ng pahayag na pagsang-ayon at pagtutol sa pagbibigay ng puna o panunuring pampanitikan. Alam mo ba na ang nobela ay itinuturing na makulay, mayaman at makabuluhang anyo ng panitikang tuluyan? Binubuo ito ng mga yugto na nagsasalaysay ng mga kawing na pangyayari ng buhay ng mga tao na bukod sa nagbibigay aliw ay nagpapakilos at pumupuka sa damdamin at kamalayan ng mga mambabasa. Sa nobela, maraming pangyayari ang inilalahad, samantalang sa maikling kwento, iisang pangyayari lamang ang inilalahad. Iisang balangkas ng nobela at maikling kwento, ngunit magkakaiba lamang ito sa nilalaman dahil ang mga pangyayaring isinalaysay dito ay may kaugnayan sa lipunan ginagalawan ng mamamayan at naglalarawan ng kultura ng bawat bansang pinanggalingan nito. Ang isang nobela ay may mga katangiang dapat taglayin, at ito ay ang mga sumusunod. Una, maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Ikalawa, pagsalang-alang sa kailangang kaasalan. Ikatlo, kawili-wili at pumupukaw ng damdamin. Ikaapat, pumupuna sa lahat ng larangan sa buhay at sa mga aspekto ng lipunan tulad ng gobyerno at relihiyon. Ikalima naman, malikhain at may dapat maging maguni-guning paglalahad at ang huli ay nag-iwan ng kakintalan. Elemento ng nobela. Una, tagpuan, lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Ikalawa, tauhan, siya na nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Pangatlo, banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At pang-apat, pananaw, panauhing ginagamit ng may akda. Meron itong tatlong uri. Una, kapag kasali ang may akda. Pangalawa, ang may akda ang nakikipag-usap. Ang pangatlo naman ay batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. So yan ang tatlong pananaw sa elemento ng nobela. Ikalima naman ay tema, paksang diwang binibigyang diin sa nobela. At ang pang-anim, damdamin, nagbibigay kulay sa mga pangyayari.
Pang-7, pamamaraan, estilo ng manunulat o author. Pang-8, pananalita, dialogong ginagamit. At ang huli, simbolismo, nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Sa tulong ng mga impormasyon na iyong nalaman tungkol sa nobela, naniniwala ko na nadagdagan ang iyong kaalaman sa pag-unawa sa aralin. Ngayon, tunghayan mo na ang sumusunod na bahagi ng nobelang isinulat ni Ernest Hemingway sa Cuba noong taong 1951 at inilabas taong 1952. Nanalo ng Pulitzer Prize for Fiction noong taong 1953 at Nobel Prize noong 1954. Ito ang kauli-hulihang nobela na nailimbag ni Hemingway. Suriin ang mga elementong taglay nito na ilahad ba ng tiyak ang mga pangyayari sa nasabing nobela. Tuklasin sa bagong ito ng nobela kung ano ang nakikipagsapalaran pinagdaanan ng matandang si Santiago. Ang matanda at ang dagat. Isinalin sa Pilipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago, The Old Man and the Sea, ni Ernest Hemingway. Bahagi lamang ito. Maayos silang naglayag at ibinaba ni Santiago ang kanilang mga kamay sa tubig alat at sinikap na linawin ang kanyang isip matapos ang cumulus clouds at may sapat na cirrus sa ibabaw, kaya alam ng matanda sa Santiago na tatagal ang simoy sa buong magdamag. Palaging itinitingnan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito. Isang oras ito bago siya unang dinunggol ng pating. Hindi aksidente ang pating. Pumaimbabaw siya mula sa kalaliman ng tubig habang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat na 1 milya ang lalim. Napakabilis niyang pumaimbabaw at walang kaingat-ingat na binasag ang rabaw ng asol na tubig at nasinagan siya ng araw. Pagkaraay, bumalik siya sa tubig at sinundan ng amoy at nagsimulang lumangoy patungo sa direksyon ng bangka at ng isda. Kung minsan, naiwawaglit niya ang amoy pero malalanghap niya ito muli o kahit bahagyang-bahagya lang ang amoy nito. At mabilis at masigla siyang lalangoy para sundan ito. Isa siyang napakalaking pating na mako. Ang katawan ay sadyang para lumangoy na kasing bilis ng pinakabilis na isda sa dagat at napakaganda ng kanyang kabuuan maliban sa kanyang panga. Kasing asul ng isdang espada ang kanyang likod at pilak ang tiyan at madulas at makisig ang kanyang balat. Kahawig siya ng espada maliban sa kanyang dambuhalang panga na nakatikom ngayon habang matulin siyang lumalangoy. Halos nasa rabaw parang kutsilyong humihiwa sa tubig ang mataas niyang palikpik sa likod. Sa loob ng sarado niyang panga, nakahilig pa loob ang kanyang 8 hanay ng ngipin. Hindi siya katulad ng karaniwang hugis piramidong ngipin ng karamihang pating. Kahugis sila ng mga daliri ng tao kapag nakabaluktot na parang sipit. Kasing haba sila halos ng mga daliri ng matanda at sintalas ng labaha ang talim sa magkabilang gilid. Ito ang isdang nilikha para minginain sa lahat ng isla ng dagat. Napakabilis at napakalakas at armadungarmado kaya wala silang sinumang kaaway. Pinilisan pa niya ngayon ng malanghap ang mas sariwang amoy at humiwa sa tubig ang kanyang asul na palikpik sa likod. Nang makita ng matanda na papating ito, alam niyang isa itong pating na walang takot at gagawin ang lahat ng gusto nitong gawin. Inihanda niya ang salapang at hinigpitan ng lubid habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng pating. Maigsi ang lubid dahil binawasan niya ito ng ipinantali sa isda. Malinaw at matino ang isip ng matanda ngayon at buong-buwang pa siya pero halos walang pag-asa. Sa loob-loob niya, makatagal sana ang katinoang ito. Pinagmasdan niyang mabigi ang malaging isda habang pinanunood ang paglapit nito.
Mas mabuti pang naging isang panaginip lang ito sa loob-loob niya. Hindi ko siya mapipigil sa pag-atake sa akin pero baka makuha ko siya. Dintuso sa loob-loob niya. Malasin sana ang nanay mo. Mabilis na nakalapit sa popa ang pating at nang sagpangin nito ang isda, nakita ng matanda ang pagbuka ng bunganga at ang kakatuwa nitong mata at ang lumagatok na pagtadtad ng mga ngipin habang ninangat-ngat ang karne sa may ibabaw ng buntot. Nakaangat sa tubig ang ulo ng pating at lumilitaw ang likod at narinig ng matanda ang ingay ng balat lamang nalaslas sa malaking isda nang isalaksak niya ang salapang sa ulo ng pating sa dakong nagtatagpo ang guhit ng mga mata at ang guhit ng ilong. Walang gayong mga guhit. Ang naroon lamang ay ang may bigat at matulis na ulong asol at ang malalaking mata at ang lumagatok, umuulos ng lalamong mga panga. Pero ang kinalalagyan ng utak lang napuruhan ng matanda. Inulos niya ito ng mahusay na sasalapang na ubos kayang ipinukol ng kanyang kamay na naglalagkit sa dugo. Inulos niya ito ng walang pag-asa pero may katatagan ang pasya at lubos na hangaring maminsala. Kumampay ang pating at nakita ng matanda na walang buhay ang mga mata nito at muli itong kumampay. At napuluputan siya ng dalawang igid ng lubid. Alam ng matanda patay na ito pero hindi nito matanggap ng pating. Pagkatapos nakatihaya, humahagupit ang buntot at lumalagotok ang mga panga. Sinuyod ng pating ang tubig tulad sa paghaginit ng isang speedboat. Puti ang tubig na humambalos sa kanyang buntot at 3 sangkapat ng katawan ang nakaangat sa tubig nang mabanat ang lubid. Kuminig at saka nalagot. Saglit na tumigang tahimik sa ibabaw ng tubig ang pating at pinanood siya ng matanda. Pagkaray, daan-dahan itong lumubog. Mga 40 libras ng dala niya. Malakas na sabi ng matanda. Tinangay nito ang salapang ko at ang buong lubid sa loob-loob niya at nagdurugo ngayon ang isda ko at marami pang susunod. Ayaw na niyang tingnan ang isda dahil nagkagutay-gutay na ito. Nang sagpangin ang isda, para siya na rin ang magsagpang. Pero napatay ko ang pating na sumagpang sa isda ko. Naisip niya at siya ang pinakamalaking dintuso na nakita ko. At alam ng Diyos na nakikita na ako ng malalaki. Hindi ka panipaniwalang makatatagal siya, naisip niya. Sana isa lang itong panaginip ngayon at hindi ko sana nabingwit ang isda at nag-iisa akong nakahiga sa mga diyaryo. Pero hindi nilikha ang tao para magapi, sabi niya. Maaaring wasakin ang isang tao pero hindi siya magagapi. Nagsisisi ako na napatay ko ang isda sa loob-loob niya. Parating na ngayon ang masamang panahon at wala man lamang akong salapang. Malupit ang dintuso at may kakayahan at malakas at matalino. Pero mas matalino ako kaysa kanya. Siguro hindi sa loob-loob niya. Siguro mas armado lang ako. Huwag kang mag-isip, tanda. Malakas niyang sabi. Magpatuloy ka sa paglalayag at hanapin ang anumang dumating. Pero dapat akong mag-isip, naisip niya, dahil iyon na lamang ang natitira sa akin. Iyon at ang baseball. Iwan ko lang, magugustuhan ng dakilang Di Maggio ang pagkakaulos ko sa kanya sa utak. Walang bagay yun sa loob-loob niya. Kayang gawin iyon ng kahit sino. Pero sa palagay mo ba'y malaking partida ang mga kamay ko kaysa mga taring buto? Hindi ko malalaman, hindi ako nagkakaroon kahit kailan ng sugat sa aking sakong maliban noong minsan na nakagat ito ng pagi. Nang matapakan ko siya ng lumangoy at naparalisa ang ibabang binti at kumirot ng napakatindi. Mag-isip ka ng isang bagay na masaya, tanda, sabi niya. Bawat sandali papalapit ka na sa bahay. Mas magaan ngayon ang paglalayag mo dahil sa pagkawala ng 40 lebras. Alam na alam niya kung ano ang maaring mangyari pagsapit niya sa panloob na bahagi ng agos. Pero wala nang magagawa ngayon. Oo, meron pa. Malakas niyang sabi.
Pwede kong itali ang aking lanseta sa puluhan ng isang sagwan. Kaya ginawa iyon habang kipkip ang timon at nakatapak sa tela ng layag. Ngayon sabi niya, isa pa rin akong matanda. Pero meron akong armas. Sariwa ngayon ang simoy at maayos siyang naglayag. Tiningnan niya ang bungad na bahagi ng isda at bumalik ng bahagya ang kanyang pag-asa. Kalokohan ng hindi umasa sa loob-loob niya. Bukod pa'y naniniwala akong kasalanan yun. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan. Naisip niya marami ng problema ngayon kahit walang kasalanan. Tsaka hindi ko ito naiintindihan. Hindi ko iyon naiintindihan at hindi ko sigurado kung naniniwala ako roon. Kasalanan sigurong patayin ang isda. Iyon ang palagay ko kahit na ginawa ko iyon para ako magbuhay at mapakain ang maraming tao. Pero lahat naman ay kasalanan. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan. Masyado nang huli para diyan at may mga taong binabayaran para gawin iyon. Hayaan mong sila ang mag-isip tungkol doon. Isinilang ka para maging isang mangingisda tulad ng isda na ipinanganak para maging isang isda. Mangingisda si San Pedro at gayon din ang ama ng dakilang Di Maggio. Pero gusto niyang pag-isipan ang lahat ng bagay na kinasasangkutan niya at ng husto at nag-isip siya ng nag-isip tungkol sa kasalanan. Hindi mo pinatay ang isda para lamang mabuhay ka o para ibenta bilang pagkain sa loob-loob niya. Pinatay mo siya dahil sa iyong dangal at dahil isa kang mangingisda. Minahal mo siya noong siya'y buhay pa at minahal mo siya pagkatapos. Kung mahal mo siya, hindi kasalanang patayin mo siya o mas malaking kasalanan yon. Sobra kang mag-isip tanda, malakas niyang sabi. Pero tuwang-tuwa kang patayin ang dentuso, naisip niya. Nabubuhay siya sa buhay na isda tulad mo. Hindi siya isang taga-halungkat ng basura o isa lamang gumagalang gutom tulad ng isang pating. Maganda siya at marangal at walang kinatatakutan. Napatay ko siya sa pagtatanggol ko sa sarili, malakas na sabi ng matanda. At pinatay ko siyang mahusay. Bukod pa, naisip niya, pinapatay naman ng lahat ang isa't isa kahit paano. Kung paano ako pinapatay ng pangingisda, gayon din niya ako pinubuhay. Pinubuhay ako ng bata sa loob-loob niya. Hindi ko dapat masyadong linlangin ang aking sarili. Sumandig siya sa gilid at pumilas ng kapirasong karne ng isda sa pinagkagtan ng pating. Ginuyan niya ito at napansin niya ang kalidad at sarap ng lasa nito. Matigas ito at makatas, parang karne. Pero hindi ito pula, hindi ito mahilatsa at alam niyang mataas ang magiging presyo nito sa palengke. Pero hindi matatanggal ang amoy nito sa tubig at alam ng matanda na may dumating na malaking kamalasan. Panatag ang simoy. Medyo matras ito sa may hilagang silangan at alam niya ang ibig sabihin niyon ay hindi ito huhupa. Tumanaw sa malayo ang matanda pero wala siyang makitang mga layag at wala na rin siyang makitang ni balangkas o usok ng anumang bangka. Ang naroon lamang ay ang islang lawin na patuloy patalon-talon sa magkabilang gilid ng kanilang prowa at ang mga dilaw na kumpol ng damong gulpo. Niwala siyang makitang isa mang ibon. 2 oras na siyang naglalayag, nagpapahinga sa popa at paminsan-minsay ngumunguya ng kapirasong karne ng marlin. Nagsisikap na magpahinga at magpalakas nang makita niya ang una sa 2 pating. Ay, malakas niyang sabi, walang salin para sa katagang ito at marahil ay isa lamang itong ingay na magagawa ng gayong tao. Hindi sinadya na nakakaramdam sa pagbutas ng pako sa kanyang kamay at pagtagos nito sa kahoy. Galanos, malakas niyang sabi. Nakita na niya ngayon ang pag-angat ng pangalawang palikpik sa likuran ng una at natukoy na niya na ang mga ito ay pating na hugis pala ang nguso batay sa kayumanggi, hugis tatsulok na palikpik at sa pahalihaw na galaw ng buntot. Naamoy nila at tuwang-tuwa sila at sa kagunggungan ng kanilang matinding gutom, na iwawaglit nila at natatagpuan ang amoy sa kanilang katuwaan. Pero palapit sila ng palapit. Mabilis na niligpit ng matanda ang tela at isiniksik ang timon.
Pagkaraay, kinuha niya ang sagwang, tinalian niya ng lanseta. Maingat na maingat niyang binuhat ito dahil nagpupuyos sa sakit ang kanyang mga kamay. Pagkaraay, ibinukas-sara niya ang mga ito roon upang lumuwag siya. Isinara niya ng mahigpit para matiis ang sakit at huwag mamilipit at pinagmasdan niya ang pagdating ng mga pating. Nakikita niya ngayon ang kanilang malapad, sapad, hugis palang mga ulo at kanilang malalapad, puti ang dulong palikpik sa dibdib. Sila ay mga kamuhimuhing pating, masama ang amoy, tagahalukay ng basura at mamamatay. At kapag sila ay gutom, kinakagat nila ang sagwan o katig ng isang bangka. Ang mga pating na ito ang pumuputol sa paa at kamay ng mga pagong kapag nakakatulog sa ibabaw ng mga pagong. At managpang sila ng taong nasa tubig kung sila'y gutom, kahit hindi amoy dugo ang isda o malansan ang tao. Ay, sabi ng matanda, Galanos, sige Galanos, dumating sila, pero dumating silang di tulad ng mako. Pumipihit ang isa at naglahaw sa paningin sa ilalim ng bangka at naramdaman ng matanda na naalog ang bangka habang kumikislot siya at hinihila ang isda. Pinanood ng isa ang matanda. Naningkit ang mga dilaw na mga mata at sinagpang ng kanyang panga ang isda sa dakong nakagat na. Kitang-kita ang guhit sa ibabaw ng kanyang kayumaging ulo at likod na hugpungan ng utak at gulugod at inulos ng matanda ang lanseta sa sigwan sa hugpungan. Hinugot ito at muling inulos sa dilaw, tila sa pusang mata ng pating. Binitiwan ng pating ang isda at dumausdos. Lulun ang kanyang kagat habang siya ay namamatay. Gumigiwang pang bangka dahil sa pamiminsala sa isda ng isa pang pating at binibitawan ng matanda ang layag para makabaling ang bangka at mapalitaw ang pating mula sa ilalim. Pagkakita niya sa pating, dumukwang siya sa gilid at hinambalos ito. Laman lamang ang tinamaan niya at matigas ang balat at hindi niya halos naibaon ang lanseta. Hindi lamang ang kanyang mga kamay ang nasaktan sa kanyang pag-ulos kundi pati ang kanyang mga balikat, pero mabilis na pumaimbabaw ang pating. Una ang ulo at tinamaan ito ng matanda sa gitnang-gitna ng sapad na ulo habang lumilitaw sa tubig ang nguso at ninangasab sa isda. Hinugot ng matanda ang talim at muling inulos sa dating lugar ang isda. Nakakapit pa rin siya sa isda, sarado ang panga at sinaksak ito ng matanda sa kaliwa nitong mata. Nakapangunguyapit pa rin doon ang pating. Hindi pa rin, sabi ng matanda at inulos niya ang patalim sa pagitan ng gulugod at utak. Madali na ngayon ang ulos na iyon at naramdaman niyang napatid ang litid. Binaliktad ng matanda ang sagwan at isiningit ng talim sa panga ng pating para buksan ito. Pinilipit niya ang talim sa panga ng pating para buksan ito. Pinilipit niya ang talim at habang dumausdos ang pating, sabi niya, sige Galanos. Dumausdos ka ng dumausdos ng 1 milya ang lalim. Sumigi ka at katagpuin ang iyong kaibigan o baka iyon ang iyong ina. Pinunasan ng matanda ang talim ng kanyang lanseta at inilapag ang sagwan. Pagkaraay, nakita niyang lumulobo ang tela at layag at ibinalik niya ang bangka sa dating paglalayag. May sangkapat niya siguro ang natangay nila at ang pinakamahusay na laman. Malakas niyang sabi, sana'y panaginip lamang ito at hindi ko sana siya nabingwit kailanman. Ikinalulungkot ko isda dahil dooy mali ang lahat. Tumigil siya at ayaw na niyang tingnan ang isda ngayon. Said na ang dugo at lulutang-lutang. Kakulay siya ng pilak sa likod ng salamin at nakikita pa rin ang kanyang mga paha. Hindi ako dapat nagpakalaot-laot isda, sabi niya. Hindi para sa iyo, para sa akin. Ikinalulungkot ko isda. Ngayon sabi niya sa sarili, tingnan mo ang pagkakatali ng lanseta at tingnan mo kung nalagot. Pagkatapos ay ayusin mo ang iyong kamay dahil marami pang darating. Nakapagdala sana ako ng bato para sa lanseta, sabi ng matanda matapos tingnan ang tali sa puluhan ng sagwan.
Dapat akong nagdala ng bato, marami kang dapat dinala sa loob-loob niya. Pero hindi mo dinala tanda, hindi ngayon ang oras para isipin kung ano ang wala ka. Isipin mo kung ano ang nagagawa sa kung ano ang naririyan. Sobra kang magpayo ng mabuti, sabi niyang malakas. Sawa na ko ron, kinipit niya ang timon at ibinabad ang dalawang kamay sa tubig habang umusad ang bangka. Alam ng Diyos kung gaano ang nakuha ng huling iyon, sabi niya. Pero hamak na mas magaan siya ngayon. Ayaw niyang isipin ang nagkagutay-gutay na tiyan ng isda. Alam niyang sa bawat pagkislot na bunggo ng pating ay napipilas ang karni at ngayon sinlapad ng highway sa dagat ang nililikhang bakas ng isda na pagsusumundan ng lahat ng pating. May raraos ng isang tao ang buong taglamig sa isdang iyon sa loob-loob niya. Huwag mong isipin iyan. Magpahinga ka lang at ihanda ang mga kamay mo para sa ipagtanggol ang nalalabi sa kanya. Baliwala na ang amoy ng dugo sa mga kamay ko ngayong nangangamoy ang buong dagat. Bukod pa'y hindi na sila gaanong nagdurugo. Walang anumang sugat na dapat ikabahala. Baka makatulong pa ang pagdurugo para huwag pulikatin ang kaliwa. So ang binasa ko sa inyo ay ang bahagi lamang ng nobela. So alam mo ba na litaw na litaw sa nobelang Ang Matanda at ang Dagat ang pananaw realismo. Matapat na pagsasalamin ng realidad ang ginagawa ng panitikan para higit nitong mapaunlad ang lipunan. Nakatuon ito sa nilalaman ng teksto at ang matapat nitong paggagad sa lipunan. Inilalarawan din sa linyang ito ang karanasan at lipunan na parang sa tunay na buhay. Ninanais na ilarawan ang ugali at gawin ng tao at ng kanyang kapaligiran na pareho ng kanilang pagkilos at ng kanilang anyo sa buhay. Naniniwalang may akda sa teoryang ito na hindi dapat pigilin ang katotohanan, mas higit na binigyang pansin ang tauhan, hindi ang banghay. So ang binasa ko ganina ay ang bahagi lamang ng Ang Matanda at ang Dagat dahil ang nobelang ito ay napakataas na nobela. At dito nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito. Maraming salamat sa pakikinig at naway maraming kayong mga natutunan sa ating paksang tinilakay para sa ating ikalimang linggo na talakayan.